Ang binatang na ito ay nagpanggap na anak ng pinuno ng baryo para makapag-aral sa unibersidad, ngunit ang nagpapanggap. Sa huli ay wala namang tunay na kakayahang pang-akademiko. Para sa kaalamang itinuturo ng mga guro, si Gao Shuangxing ay nahihirapang umintindi. Nakasuot siya na parang taga-bukid, nalalayo sa mga kaklase niya. Ang kaalaman niya ay malayo rin sa mga kaibigan niya. Hinahanap siya ng kaklase para magsanay magsalita ng Ingles. Hindi niya maintindihan kahit kaunti. Kumusta? Ako si Nie Wencheng, mula sa Departamento ng Sosyolohiya. Masaya akong makilala ka. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo para magsanay ng English? Ano ang sinasabi mo? Sa tingin ko, taga-Shanxi ka, base sa iyong tono. Kung gayon, hindi na kita guguluhin. Magandang gabi. Inaya ng kasama sa kwarto si Gao Shuangxing sa library, ngunit kilala lang niya si Zhang Sido. Nang ang mga kasama sa kwarto ay nagtatalo tungkol sa pananaw sa panitikan, siya naman ay mukhang nalilito sa buong proseso. Hindi lang siya makasingit sa usapan, ni hindi niya rin maintindihan ang mga teknikal na termino na sinasabi ng mga kasama niya. Naiwan si Gao Shuangxing na tulala, na pagtanto niyang walang nagbayad. Oh, magkano po ang babayaran ko? 36 na yuan at 8. Magkano? Ito ay isang halaga na nagpatigil sa kanya agad. Hinalungkat niya ang kanyang mga bulsa ngunit puro pagkalito lamang. Nanigas ang paligid. Boss, ako na po ang magbabayad para sa kanya. Sige na, kahit sino pa ang magbayad. Kaibigan ko rin siya, estudyante ng Pujang Academy, walang anuman. Oh, iyon. Anong kurso mo, kaibigan? Anong pangalan mo? Para kang nag-iimbestiga ng record. Hindi. Babayaran ko na lang ang pera sa iyo sa susunod. Si Chen Xiuli ng Sosyolohiya ay isa ring estudyante sa unang taon ngayong taon. Ang pagkikita na ito ay isang kahihiyan at isa ring masamang pangitain. Hindi nagtagal, natanggap ni Gao Shuangxing ang pondo para sa kanyang pamumuhay na ipinadala ng kanyang pamilya. Ang unang ginawa ay tumakbo papunta sa dormitoryo ng mga babae. Sinunod niya ang kanyang prinsipyo na bayaran ang nakakabahalang utang na ito kay Chen Xiuli. Formal lang siyang nagpaalala na mataas ang presyo sa Shanghai. Kailangang matutong magtipid pagkatapos niyang sabihin ay ngumiti at umalis habang si Gao Shuangxing ay hindi pa alam na ang mabait at maalalahan ng babaeng ito ay magiging liwanag. Ang pinakamaliwanag sa kanyang buhay na puno ng pagkakamali. Sa kabaligtaran, si Gao Jialen, pagkatapos talagang bumagsak sa pagsusulit, hindi siya nasiraan ng loob kundi mahinahong tinanggap ang pagiging guro sa liblib na lugar. Hindi niya inalintana ang maliit na sahod sa puso niya. Sapat na ang mga estudyanteng tinuturuan niya ay makalabas mula sa kabundukan. Ito na rin ang paraan para matupad niya ang sariling pangarap na hindi natupad. Sa kolehiyo, tunay nga na ang tadhana ay hindi kailanman magpapabaya sa sinumang naninindigan sa kanilang mga mithiin, si Gao Jialen. Pinagsama ang kanyang nakita at naramdaman, at sumulat ng isang artikulo na naglalantad ng kalagayan ng edukasyon sa kanayunan. Ang kanyang guro ay matalas na nakita ang kapangyarihan sa likod ng mga salita, at nakita ang potensyal ng binata, na hinuhulaan na magkakaroon siya ng malaking tagumpay sa hinaharap. Hindi sinabi ng guro kay Gao Jialen, at tahimik na ipinadala ang manuskrito sa editor ng China Farmers Daily. Hindi niya inaasahan na ang pagpapadala na ito ay hindi lamang magbabago sa kapalaran ni Gao Jialen, kundi pati na rin kay Gao Shuangxing. Sa mas malalim na pagdurusa hindi nagtagal. Isang artikulo na may pamagat na pangarap ng bata sa pagbabasa, ang lumabas sa isang pambansang pahayagan. Ang galing mo pala, Gao Jialen. Talagang tinago mo. Ang iyong ulat ay nailathala na sa China Farmers Daily pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung hindi dahil sa asawa mo na nagtatrabaho sa library, halos hindi natin napansin ang artikulong ito. Sino ang mag-aakala na mayroon pa palang nakatagong malaking manunulat sa ating departamento, ang iyong guro, si Gao Shuangxing. Bukas, ibabahagi ko ang aking karanasan sa pagsusulat sa inyo. Ngunit si Gao Shuangxing lang ang nakakaalam na ang karangalang ito ay hindi sa kanya, sa dormitoryo. Habang lalo pa siyang pinupuri ng mga kasama niya sa kwarto, na parabang nasa ulap na siya. Sinasabi nilang siya ay may talento ngunit hindi nagpapasikat. Ngunit nang harapin ang pagsusuri ng mga kasama sa kwarto tungkol sa papel ni Gao Jialen, hindi niya maintindihan ang sinasabi. Nag-uunahan sila na makipagtalakayan kay Gao Shuangxing tungkol sa diwa ng papel. Napilitan si Gao Shuangxing na magdahilan at tumakas palabas. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan niyang siya ay naging sikat. Sa paaralan ni Gao Jialen, sa Departamento ng Panitikan, ang kaklase ko roon. Nagsasabi ng malalaking bagay. Talagang kakaiba ang Departamento ng Panitikan, syempre, hindi tulad natin, mayroon na silang mga artikulo sa pahayagan habang nasa paaralan pa. Ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Bagkus, mas lalo siyang nakaramdam ng pressure. Pagkaalis ng mga kaklase, lihim niyang kinuha ang pahayagan mula sa pisara upang pag-aralang mabuti ang artikulo ni Gao Jialen, habang si Gao Shuangxing
ay nag-aalala para sa kanyang presentasyon sa klase bukas. Tumakbo si Chen Xiuli, bakas sa kanyang mga mata ang walang pagtatagong paghanga. Sinabi niya kay Gao Shuangxing matapos basahin ang kanyang artikulo. Siya ay labis na naantig, hindi maipahayag ang kanyang damdamin gamit ang. Kaya naman ay tumayo siya sa kanyang pananaw at nagsulat ng isang sanaysay. At ang sanaysay na ito ang naging dayami na nagligtas sa buhay ni Gao Shuangxing. Nakita ni Gao Shuangxing ang kalagayan ni Chen Xiuli, puno ng iba't ibang emosyon ang kanyang isip. Oo, ito ay para lang sa iyo, ikaw lang ang makakakita. Huwag mo itong ipapakita sa iba. Pagkatapos ay nahihiyang umalis si Chen Xiuli, si Gao Shuangxing. Hindi lang ninakaw ang buhay ni Gao Jialen, kundi pati ang puso ni Chen Xiuli kinabukasan. Pumasok si Gao Shuangxing sa klase sa gitna ng palakpakan ng kanyang mga kaklase. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may paghanga at pagsamba. Halina't anyayahan natin si kaibigang Gao Jialen na magbahagi sa amin. Bilang isang bagong manunulat, ang kanyang motibasyon sa pagsusulat at ang kanyang pakiramdam sa pagsusulat. Gao Jialen, ikaw na. Bakit mo naisip ang isulat ang artikulong ito? Hindi ako magaling magsalita kaya gumawa ako ng draft. Pwede ko bang basahin sa inyo? Walang problema. Ginamit ni Gao Shuangxing ang pinong pag-iisip ng isang babae sa kanyang interpretasyon. Perpekto. Ang likhang ito, na hindi kanya, ay umani ng malakas na palakpak sa klase. Lalo pa itong nagpasikat sa kanya pagkatapos ng klase. Si Gao Shuangxing ay naging tanyag sa buong paaralan. Pagkatapos, hinanap niya si Chen Xiuli para magpasalamat, ngunit si Chen Xiuli ay lubos na nabighani sa talento ni Gao Shuangxing. Gao Jialen, humahanga ako sa iyo. Gao Jialen, hinahangaan ko si Gao Jialen. Napakaganda ng pangalan mo. May Gagarin sa Soviet Union, at tayo, may Gao Jialen. Pareho silang lubos kong hinahangaan. Ang mga salitang ito ay parang matalas na kutsilyo na tumutusok sa puso ni Gao Shuangxing. Ang paghanga ni Chen Xiuli ay hindi para sa kanya, kundi para sa taong tunay na may talento, may determinasyon. Si Gao Jialen. Ang sakit na ito ay nagpasiklab din sa hindi pa nagagawang determinasyon ni Gao Shuangxing. Tahimik siyang nanumpa na magsisikap sa pag-aaral. Kailangang gamitin ang sariling pagsisikap upang maging karapat-dapat sa tatlong salitang Gao Jialen. Karapat-dapat sa karangalang ito na natamo. Talagang may sariling pag-iisip, ngunit ang kabayaran ng kasinungalingan ay hindi kailanman nahuli. Sa sandaling nagpa siya si Gao Shuangxing na magsikap na baguhin ang sarili. Nalaman ng kanyang ama na siya ay naghahandang bumili ng tiket pauwi para sa bagong taon. Agad siyang tumakbo papunta sa bayan upang tawagan siya. Sa isang utos na hindi maaaring pagdudahan, ipinagbabawal siyang umuwi para sa bagong taon. At inuutusang manatili sa Shanghai hanggang sa siya ay makapagtapos at maging matagumpay. Ang mga salita ng ama ay parang mabigat na kampanang tumatama sa puso ni Gao Shuangxing. Alam niyang sa likod ng katigasan ng kanyang ama ay ang takot na mabuking ang kanyang pagpapanggap noong gabing iyon. Nakaupo si Gao Shuangxing nang mag-isa sa pasilyo, tulala, puno ng sama ng loob at kawalan ng magawa, ngunit walang mapagsabihan. Habang siya ay nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, biglang lumitaw si Chen Xiuli. Mismo na ang bahay, malapit na ang bakasyon, makakauwi ka na para bisitahin ang iyong mga magulang. Hindi ako uuwi. Bakit? Bakit mo tinago ang gusto mong sabihin? Hindi niya talaga alam kung paano ipapahayag ang kanyang sama ng loob. Kahit hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Kahit paano, maaari mo akong ituring na kaibigan mo. Kung wala kang mapupuntahan sa bakasyon, maaari kang pumunta sa bahay ko para salubungin ang bagong taon. Sa pagkakita sa mabait at mahinahong babae sa harap niya, libo-libong bagay ang naglalaro sa isip niya sa malamig na tag-init na ito. Sa mga araw na nababalot siya ng kasinungalingan at pagdududa, kasalanan, ang kabutihan ni Chen Xiuli ang tanging liwanag na maaari niyang hawakan. Ang gulong ng kapalaran sa pagkakamali at katatagan. Ang mga kasinungalingan at kabutihan ay patuloy na humuhubog sa mga pagpipilian ng bawat isa, na siyang magpapasya sa huli kung saan patungo ang kanilang buhay. Upang kumita ng pera, kinailangan niyang isantabi ang dangal bilang isang estudyante sa unibersidad at magbuhat ng mga ladrilyo sa construction site para mabuhay. Ngunit matapos ang 2 buwan, naubusan ng pondo ang may-ari ng proyekto. Hindi niya natanggap kahit ang kanyang maliit na sahod, samantalang si Gao Jialen ay naging ipinagmamalaki ng buong pamilya. Ngunit hindi siya naging kampante, patuloy niyang buong pusong tinuruan ang mga bata sa kabundukang ito. Isinulat niya ang 4 na malalaking karakter na palaka sa ilalim ng balon sa pisara. Pagkatapos, kinausap niya ang mga bata tungkol sa mga mithiin at buhay. Hinikayat niya silang mag-aral ng mabuti at magkaroon ng mas maraming kaalaman. Para sa mga bata sa lambak, kaalaman lamang ang makapagpapabago ng kanilang kapalaran. Sila lamang ang tunay na makakalabas sa kabundukan, upang masilayan ang malawak na mundo sa labas, habang si Gao Shuangxing
Sa kabilang banda, ay lalong lumalapit sa reyna ng kagandahan, hinahangaan ang kanyang talino. Nag-uusap sila tungkol sa panitikan, nanunood ng dula ng magkasama. Sa mabilis na panahon, ang kapalaran ni Gao Jialen ay nagbago na. Natanggap ng kanilang elementarya ang isang pwesto para sa opisyal na pagtatrabaho ng estado. Si Gao Jialen, na siyang pinakahuling dumating, ay nagplanong ibigay ang pagkakataon sa dalawang nauna. Sa kanya, ngunit tinanggihan nila ito. Ang ina na magsasaka, mula sa nayon na ito ay nagsabi na siya ay pupunta na sa Shenzhen upang makipagkita sa kanyang asawa. Ang bigat ng buhay ay nagtulak din sa kanya na hindi na manatili sa nayon na ito. Si Teacher Chu naman ay nagsabi na siya ay matanda na, kaya't pareho nilang ibinigay ang mahalagang pagkakataong ito sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nang tanungin ng estudyante mula sa Shanghai si Teacher Chu kung ano ang kanyang pangarap sa buhay. Nagbago bigla si Teacher Chu, gusto kong maregular. Kapag naging regular, isa ka ng opisyal na guro ng estado. Ibig sabihin, mayroon ka ng katayuan, Teacher Gao. Noong araw na iyon, sinadya kong hindi banggitin ang pagiging regular, na napakahalaga, dahil naroon si MS. Pangunahin ay hindi ko pinansin ang pagiging regular na ito, Teacher. Si Teacher Chu ay naglaan ng 30 taon ng kanyang kabataan sa pagtuturo, uban na ang buhok. Ang pagiging regular ay halos ang tanging obsesyon sa kanyang buhay. Kaya't direkta siyang nakipag-usap kay Gao Jialen, sinuri niya ang bawat tuntunin sa evaluation form. Bawat salita ay tila nagtatanggol sa sarili nitong kapalaran, ang mabait at matandang guro, na dati ay hindi malinaw ang salita ay biglang naging isang suwail. Dahil dito, galit na galit si Gao Jialen. Gusto niyang kusang talikuran ko ang pagkakataong ito. Hindi, Ginoong Gao, alam kong gusto mo ring mapabilang sa plantilla. Sino ba ang hindi? Sino ang gustong umuwi at magsasaka? Wala na akong mapupuntahan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpaparaya sa iyo. Kahit ipaglaban ko ito ng buong lakas, makukuha ko ang posisyong ito sa plantilla. Hindi na ito isang simpleng kompetisyon para sa trabaho, pero ito ay isang pakikibaka para mabuhay pagkatapos bumalik kay Gao Jialen. Punan mo ang isang registration form para sa pagtatasa. Nanay, totoo na akong naging empleyado ng gobyerno. Hoy, huwag ka namang owa, pakinggan mo ako. Gumuhit ako ng magandang kinabukasan para kay Kiyogen. Kung ma-hire ako, ang unang sahod hindi lang pambili ng regalo para kina mama at papa, kundi pambili rin ng maliit na salamin na matagal nang gustong-gusto ni Kiyogen. Pangako, pag-aasawa ni Kiyogen, bibigyan ko siya ng malaking regalo. Anong malaking regalo? Hindi ko pa naiisip. Hindi pwede. Sabihin mo na ngayon. Ngayon, hindi ko pa rin naiisip kung ano ang gusto mo. Nahihiyang lumapit si Kiyogen kay Gao Jialen. Sinabi niyang noong panahong iyon ay binigyan siya ng espesyal na regalo. Pagkasabi nito, nahihiyang tumakbo palayo si Kiyogen. Nagulat si Gao Jialen at hindi alam ang gagawin. Ngunit ang kalupitan ng kapalaran ay nasa pagdating nito sa mga sandaling puno ka ng pag-asa. Bigla kang tatamaan ng isang nakamamatay na suntok. Kinabukasan, si Gao Jialen ay naghatid sa mga bata sakay ng tractor ni Kiyogen patungong bayan. Ito ang kanyang pangako sa mga bata, at isa ring pahinga para sa kanyang sarili. Dahil kailangan niyang pumunta sa pamahalaang pangdistrito para isumite ang evaluation form na magdedesisyon sa kanyang kapalaran. Binigyan siya ni Direktor Ma ng Departamento ng Edukasyon ng isang tableta ng pampakalma. Sinasabing personal na inaprubahan ng pinuno ng distrito ang pagiging isang tipikal na advanced teacher. Si Gao Jialen ay bibigyan ng prioridad na matanggap ng hindi na kailangang sumailalim sa karaniwang pagsusuri. Sa puntong ito, nakaramdam si Gao Jialen ng kakaibang ginhawa. Pagkatapos gawin ang kanyang mga tungkulin, nakasalubong muli ni Gao Jialen si Kiyogen. Sa sandaling iyon, isang estudyante dahil sa pagkaosyoso ay hinabol ang mabilis na tumatakbong sasakyan ni Gao Jialen. Sinubukan niyang habulin ito ng buong lakas ngunit huli na ang lahat. Isang aksidente ang naganap sa isang iglap, malubhang responsibilidad na nagpabalik sa lahat sa wala. Malamig at mabilis ang desisyon ng distrito sa pagpaparusa. Si Gao Jialen, dahil sa sarili niyang desisyon na isama ang mga estudyante sa labas, na nagresulta sa malubhang pagkasugat ng estudyante, nawalan ng karapatan sa pagiging empleyado. Nawalan pa ng karapatang magturo at kinailangang lisanin ang paborito niyang entablado. Bumalik siya sa luma at sirang bahay mag-isa, tulala sa gabi. Maagang umaga, gaya ng dati, isinuot ang bag at naghandang pumasok sa paaralan. Ngunit sa kalagitnaan, napagtanto niyang hindi na siya ang taong makakatayo sa pulpito para magturo pa, at si Gao Shuangxing naman sa kabilang panig. Ang buhay ay nagkaroon ng hindi sinasadyang pagbabago. Sa mga araw ng pagtatrabaho sa construction site, nasaksihan niya ang mahirap na pamumuhay ng mga manggagawang magsasaka. Nagtratrabaho sila ng husto ngunit kahit ang kanilang sahod ay mahirap makuha. Nais ng team leader na tulungan niya sa pagsulat ng demand letter para sa sahod.
Kaya pag-uwi sa dormitoryo, palihim na sumulat si Gao Shuangxing ng isang kopya. Isang ulat ng investigasyon tungkol sa kalagayan ng mga manggagawang bukid. Nakipagkita siya kay Chen Xiuli upang aminin na nagtatrabaho siya bilang manggagawa sa construction site para kumita. Ibinigay niya ang ulat na iyon, umaasang makahingi ng tulong kay Chen Xiuli upang may padala ang dokumentong ito sa mga ahensya ng gobyerno, upang ay parinig ang tinig ng mga manggagawang bukid. Samantala, si Chen Xiuli ay labis na naantig ng pagiging malungkot sa ulat. Ganito pala kahirap ang mga manggagawang bukid na ito. Salamat kung hindi ako nagtrabaho dito para kumita. Hindi ko rin inaasahan na mayroong ganitong grupo ng tao sa Shanghai. Gao Jialen, hinahangaan kita, hindi lang dahil sa tapang mong magtrabaho ng mag-isa, kundi mayroon ka ring malaking malasakit at diwa ng katarungan. Hindi lang siya nakakita ng isang dokumentong puno ng konsensya, kundi pati na rin isang taong totoo at maalalahanin. Nagtatago sa pagkatao ng isang nagpapanggap na estudyante sa kolehiyo. Sinabi niya kay Gao Shuangxing na masyadong mababa ang epekto ng direktang pag-uulat. Mas mabuti pang ipadala ang ulat sa Social Focus Magazine. Sa ganitong paraan, mas malamang na mapansin ito ng publiko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gao Shuangxing na kaya rin niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Mula nang paalisin si Gao Jialen sa paaralan, tuluyan siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo mula sa pagiging isang intelektual. Naging isang tunay na magsasaka, ngunit ang pinaka nakakalungkot ay mula pagkabata. Nakatuon lamang siya sa pagbabasa at hindi kailanman nagtrabaho sa bukid, kahit ang pinakapangunahing pagbubungkal ay nagdudulot ng pagdurugo sa kanyang mga kamay. Ang paghihirap na ito ay hindi lamang pisikal na pagpapahirap kundi isang mabigat ding mental na pagkabigla. Ang dangal ng isang intelektual na ipinagmamalaki niya ay nawasak. Sa gitna ng mga bukid, alam na rin ng mga magulang ni Gao Jialen na ang kanilang anak ay hindi sanay sa mabigat na trabaho. Kaya inutusan siyang pumunta sa bayan para magbenta ng siopaw para makatulong sa pamilya. Sa kabilang banda, para rin mailihis ang kanyang atensyon. Ngunit sa puso ni Gao Jialen, hindi niya ito gusto kahit kaunti. Hindi niya maaaring isantabi ang pagiging edukado, lalo na't hindi niya maaaring ibaba ang sarili para magbenta ng siopaw sa kalsada. Nang kalahati na ang nilakbay, sa wakas ay huminto siya upang humanap ng lugar na walang tao. Parang maliit na magnanakaw, mahinang pinaprakti ang pagbebenta ng siopaw. Ngunit kahit ilang beses na siyang nagprakti, pagdating sa bayan ay kinakabahan pa rin siya sa dalawang linya ng pagbebenta. Maging siya ay nahihiya sa mga sinabi niyang iyon. Sa huli, napilitan na lang siyang magtago sa isang sulok, kung hindi pa siya natagpuan ni Qiaojian. Baka talaga doon na siya magpalipas ng gabi. Nakita ni Qiaojian ang mga siopaw sa bisikleta, tapos tiningnan ang mukha niyang nag-aalangan. Sa kalagayan ni Gao Jialen, hindi siya nang uyam. Hindi nagsalita, tinanggal ang tali, kinuha ang basket, sumakay sa traktora at malaking kutsilyo. Nagbebenta ng siopaw dito, puting siopaw ng baryo ni Gao Jialen. Ang malinaw at tiyak na tunog ng kutsilyo ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Isang basket ng siopaw ang agad na naubos. Ang galing mo talaga. Hindi ako kasing galing mo, ikaw ang magaling, ako ay walang kwenta lang. Hindi ko man lang mabenta ang siopaw, hindi naman dapat trabaho mo ang magbenta ng siopaw. Ikaw ang gumagawa ng malalaking bagay, ako ba ay gagawa ng malalaking bagay? Sa bandang huli, magsasaka na lang ako ng payapa. Ang mga salita ni Qiaojian ay napaka-inosente na nakakalungkot, hindi niya nauunawaan ang mga espiritual na pangarap ni Gao Jialen. Alam lang niya ang lalaking minahal niya. Nang matagal ay hindi dapat mapunta sa ganitong mahirap na sitwasyon. Ngunit si Gao Jialen ay mas nakakakilala sa kanyang sariling kakayahan kaysa kaninuman. Maliban sa pag-aaral, wala siyang alam gawin. Kahit pa nga biro niya kung mag-asawa siya, baka magutom pa ang mapapangasawa niya. Kaya naman, nakakalap din si Qiaojian ng sapat na tapang para sabihin ang mga salitang matagal na niyang tinatago. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero natatakot akong hindi mo ako gusto. Gao Jialen, gusto kita, gusto mo ba ako? Ang prangka at masidhing damdamin na ito ay naglagay kay Gao Jialen sa alanganin. Dahil si Qiaojian ay hindi pasok sa pamantayan niya sa pagpili ng mapapangasawa. Mula sa nag-aalangang tingin ni Gao Jialen, naintindihan ni Qiaojian ang sagot niya. Umalis siyang bigo, at ang mga luha na pinipigilan ay sa wakas ay umagos. Ang sama ng loob at sakit na hindi maitago. Si Gao Jialen naman, matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, ay dahan-daang lumapit kay Qiaojian. Siguro, iniisip na kung nakatakda siyang makulong sa kanya na ito. Ang pagmamahal ni Qiaojian marahil ang tanging aliw. Sa sandaling tanggapin si Qiaojian sa halip na sabihing tagumpay ng pag-ibig. Mas ito ay isang pagsuko niya sa tadhana, at pagkatapos ay paulit-ulit na pinayuhan ni Gao Jialen. Si Qiaojian na huwag ipagkalat ang relasyon, ito ay nagpapakita ng kanyang pagtanggi at lihim na pagkamuhi. Kaya't nagkatuwaan ng dalawa ang pag-ibig na nagsimula sa awa at kompromiso na ito ay
Nagsimula ang trahedya agad sa mga sumunod na araw. Tila napakalapit ng dalawa, hindi mapaghiwalay, laging magkasama araw-araw. Sa lugar na walang tao, nagpapalitan ng mga salitang pag-ibig, ngunit ang tamis na ito sa huli ay tanging sakripisyo, na walang katapat mula kay Kyojen. Sa puso ni Gao Jialen, laging may pagnanais para sa ibang buhay. Noong araw na iyon, tinawag ni Chief Man ng Kagawaran ng Edukasyon si Gao Jialen sa komite ng Nayon. Ipinagbigay alam sa kanya na mayroon siyang trabaho bilang information officer sa distrito. Sa susunod na linggo, maaari na siyang formal na magsimula. Ang trabahong ito, para kay Gao Jialen, ay walang dadang paraan upang makatakas sa kanayunan. Ang pagbawi ng dangal ay parang isang life raft, ngunit kasama nito ang paghihiwalay kay Kyojen. Kahit na ayaw ni Kyojen, alam niyang dapat unahin ng mga lalaki ang kanilang karera. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Gao Jialen at paulit-ulit na pinayuhan. Kapag nasa distrito ka na, dapat madalas mo akong isipin. Dapat sa akin ka lang maging mabait. Kaya, si Gao Jialen ay naging isang opisyal ng propaganda ng distrito, ayon sa kanyang kagustuhan. Nakita rin niya ang kanyang high school sweetheart, si Huang Yaping. Naging magkatrabaho sila nang dumating si Gao Jialen para magtrabaho sa bayan. Masinop si Kyojen sa mga gawaing bahay, parehong pinuri ng matatanda ang kanyang kabutihan. Kasabay nito, mahusay din ang pagtatrabaho ni Gao Jialen sa opisina. Sa wakas, nagamit na ang kanyang talento sa panitikan. At mas lalo siyang nakasama ni Huang Yaping, dahil si Huang Yaping ay isang announcer sa radio station. Ang mga isinusulat ni Gao Jialen ay madalas niyang binabasa. Ang pananaw sa mga akda ni Gao Jialen ay napakanatatangi. Ang tunay na damdamin ni Huang Yaping ay unti-unting nahalin na rin sa talento ni Gao Jialen. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataon para lumapit sa kanya, nakita niyang marumi ang damit nito. Agad siyang nag-alok na labhan ito, hindi na hinintay na tumanggi siya, kinuha na niya ang damit at umalis. Ang maliit na kilos na ito ay nagdulot ng maliliit na alon sa puso ni Gao Jialen. Naalala niya ang sakripisyo ni Kyojen, naalala niya ang kanyang pangako kay Kyojen. Ngunit sa harap ng pagkakapareho ng kanilang diwa na dala ni Huang Yaping, hindi pa rin niya maiwasang mapunta sa pagdadalawang isip, at ang kapatid ni Kyojen ay matagal nang nakakakita ng lahat. Mabait siyang nagpaalala kay Kyojen tungkol kay Gao Jialen. Ngayong nasa bayan na siya, malayo na ang agwat ng dalawang tao. Baka nagbago na ang puso ni Gao Jialen sa sinabi ng kanyang kapatid. Diretso at nakakasilaw, ngunit si Kyojen na inosente ay patuloy na nagtitiwala kay Gao Jialen. Samantala, sa kabilang banda, si Huang Yaping na parang nabighani, madalas gumagawa ng dahilan para makipag-usap tungkol sa panitikan kay Gao Jialen. Nag-uusap tungkol sa buhay, ang pagiging magkasundo at pagkakapareho. Nang dalawa ay hindi kailanman maibibigay ni Kyojen mula sa bundok. Alam mo ba noong nasa school ka pa, talagang naramdaman ng lahat na may pagkamayabang ka. Ganon din ang pakiramdam mo, kaunti. Dapat sinabi mo na lang sa akin noon pa. Sa totoo lang, gusto ko talagang lumapit sa iyo. Si Gao Jialen, unti-unting nalugmok sa pagitan ng pagtulak at pagbitaw. Nagsimula kang kalimutan ng iyong mga pangako kay Kyojen. Kalimutan ng babaeng taga-bukid na tahimik na naghihintay sa iyo. Nagpapakasakit para sa iyo. Kahit na mahal kita noon, pero lalo akong nakakaramdam na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Mahal kita, ang tanging gusto ko lang ay ang iyong ikabubuti. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Sa landas ng buhay, nagdulot ito sa napakaraming manunood, na hindi mapigil ang mapatda. Ang pag-ibig ni Kyojen ay isang sakripisyong walang inaasahan. Hindi niya kailanman inisip na mag-iwan para sa sarili niya ng daan. Pabalik, ngunit sa huli ay iniwan siya ni Gao Jialen ng walang awa. Noong sila pa ni Gao Jialen, ay inasikaso niya ang lahat ng gawaing bukid sa bahay ni Gao Jialen. Inalagaan ng husto ang mga magulang nito. Naniwala siyang sa hinaharap ay magkakaroon siya ng 2 anak para kay Gao Jialen, at mapapanatili ang lupain ng pamilya. Para makasunod siya sa kanyang mga pangarap ng walang alalahanin. Ngunit nang unti-unting lumakas ang mga pakpak ni Gao Jialen, nakita niya ang mas malaking mundo kaysa sa pagiging dalagang taga-bukid. Na buong pusong nagmahal sa kanyang paningin ay naging makaluma na. Kaya pinili niya ang taong magbibigay sa kanya ng yaman at kinabukasan kaysa kay Huang Yaping. Si Kyojen, iniwan, nasasaktan ng husto, hindi siya nagpupumilit ng desperado. Tahimik na lang siyang nagdasal para sa ikabubuti ni Gao Jialen habang umiiyak. Sana sa hinaharap, mabuhay ka ng maayos ayon sa iyong nais. Para hindi ka makaramdam ng pagsisisi. Gao Jialen. Kyojen, pinigilan niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Pinunasan ang luha sa sulok ng kanyang mga mata at nagpaalam sa huling pagkakataon kay Gao Jialen. Paalis na ako. Sa sandaling tumalikod siya, hindi na lumingon si Kyojen. Natatakot siya na kapag lumingon siya, bubuho ang lahat ng kanyang katatagan. At si Gao Jialen naman, habang nakatingin sa likuran ni Kyojen na papalayo, ay nakaramdam ng higit pa sa pagiging
pagsisisi, hindi pag-ibig, ngunit hindi pa niya napagtatanto na ang pagkawala, na ito ay magiging isang pagsisising hindi na mababawi sa buhay ni Gao Jialen. Pagkatapos iwan si Qiao Zhen, nagmahalan sila ni Huang Yaping. Nagsasayahan sila, naglalaro, tinatamasa ang ingay at kagandahan ng mundong makamundo. Tila hindi nag-iwan ng bakas sa buhay niya ang nakaraan nila ni Qiao Zhen. Hanggang sa tahimik na gabi, mag-isa, nang makita niya ang kumot, na siya mismo ang naghabi para sa kanya, saka lamang niya. Naalala ang babaeng minsan ay siya lamang ang nasa paningin. Ngunit agad niyang sinabi sa sarili na hindi karapat-dapat si Qiao Zhen sa kanya. Siya ay walang pinag-aralan, hindi niya kayang makasama sa mas mahabang landas. Kaya't mabilis niyang nalimutan si Qiao Zhen at patuloy na nalunod sa kasikatan at karangyan na dala ni Huang Yaping. Samantala, si Qiao Zhen sa malayong nayon, matapos iwanan, ay tila nawalan ng kalahati ng kanyang buhay. Siya ay lalong pamayat, nakahiga sa kama, hindi kumakain, hindi umiinom. Malinaw niyang alam na hindi na babalik si Gao Jialen. Ngunit ang pagka-obses sa puso ay nagpipigil sa kanyang makawala. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na maghintay pa ng kaunti. Iniisip na lang na maalala ni Gao Jialen ang kanyang kabutihan. At babalikan siya nito. Ngunit ang paghihintay araw-araw ay nagdudulot lamang ng walang hanggang kabiguan. Ang tunay na pagbitaw ay hindi kailanman isang biglaang desisyon, kundi isang pagkamulat matapos ang maraming pakikipaglaban. Sa wakas, isang araw, wala na sa kanyang mga mata ang pagpupumilit at pag-asa tulad ng dati. Hawak niya ang panyo na dating regalo ni Gao Jialen. Ito ang pinakamahalaga sa kanya, ang tanging alaala ng malalim na pag-ibig na iyon. Hinaplos niya ang panyo. Tila naamoy ko pa rin ang halimuyak ni Gao Jialen. Tila naalala ko pa rin noong natanggap ko ang regalong ito. Pusong puno ng kagalakan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa wakas, nagawa niyang bitawan ng panyo upang hayaan itong tanggayan ng hangin palayo. Kasabay nito, nang malaman ni Matian na naghiwalay sina Qiao Zhen at Gao Jialen. Walang pag-aalinlangan niyang pinuntahan ang ama ni Qiao Zhen. Mapagkumbaba at taos-pusong ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Buong puso akong nakikiusap sa inyo, sir, na iparating ninyo ang aking mensahe kay Qiao Zhen. Nasa puso niya lagi si Qiao Zhen. Ang ama ni Qiao Zhen, pagkarinig nito, ay labis na naantig kaya pinunasan ang kanyang mga luha. Naunawaan na niya ang masipag na pagtatrabaho at ang tapat na pakikitungo ni Matian kay Qiao Zhen. Ang siyang pinakaangkop para kay Qiao Zhen. Kaya naman, personal na pinuntahan ni Matian si Qiao Zhen. Hindi siya magaling sa matatamis na salita, ginamit lamang niya ang mga salitang pinakasimple, at nangako ng pinakamabigat na pangako, hindi ko hahayaang mahirapan ka habang buhay. May lakas ako, kaya kung magtrabaho, hindi ko hahayaang mahiya ka. Gusto kong makipagsapalaran tayo, mabuhay ng maayos, magkasama ng maayos. Ano man ang mayroon ako, ibibigay ko sa iyo, huwag ka nang magsalita. Pumapayag na akong pakasalan mo, Matian. Agad-agad siyang natigilan sa kinatatayuan. Hindi niya inasahan na basta na lang sasang-ayon si Qiao Zhen sa kanya. Ang biglaang kasiyahang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla. Samantala, sa kabilang banda, ang magandang pangarap ni Gao Jialen ay hindi rin nagtagal laban sa kalupitan ng katotohanan. Habang sila ni Huang Yaping ay magkahawak kamay, nalulunod sa pag-ibig at mga pangarap para sa hinaharap, bigla silang nakasalubong ng ina ng dating kasintahan na iniwan ni Huang Yaping. Upang makaganti para sa kanyang anak, ang ina na pinuno ng departamento ay nagsulat ng isang anonymong reklamo. Hinihiling sa komite ng disiplina na masusing imbestigahan ang background sa trabaho ni Gao Jialen. Samantala, si Gao Jialen ay masayang naghahanda ng isang sorpresa para kay Huang Yaping. Ngunit biglang naputol ng pagdating ng kanyang pinuno na nag-utos sa kanyang pumunta agad sa opisina ng alkalde upang ayusin ang trabaho, ngunit si Gao Jialen ay hindi kailanman nag-akala na ang naghihintay sa kanya ay hindi magandang balita ng promosyon o pagtaas ng sahod kundi isang malaking pagkabigla na may nagreklamo tungkol sa kanyang pagtalaga na may paglabag sa mga regulasyon, at ang taong tumulong sa kanya dito ay nasuspindi rin. Para sa investigasyon, nawalan ng trabaho, nawalan siya ng karapatan na makasama si Huang Yaping papuntang Shanghai. Wala na rin siyang kinabukasan. Kahit mahal ni Huang Yaping si Gao Jialen, mas mahal niya ang taong makakasama niya papuntang Shanghai, ang taong makapagbibigay sa kanya ng dangal at kinabukasan. Si Gao Jialen ay hindi ang magsasaka na kailangang umuwi sa bukid para magtanim. Sa harap ng katotohanan, matigas na tinalikuran ni Huang Yaping si Gao Jialen. Ngayon, wala nang natira, si Gao Jialen ay natalo at bumalik sa kanyang dating anyo. Muli siyang naging ang taong pilit niyang iniwasan. Ang binatang magsasaka, balat na ibinenta sa lupa, likod na ibinenta sa langit. Biglang may tumugtog na masayang musika, dali-dali siyang umakyat sa tuktok ng bundok upang tingnan.
Ngunit hindi niya inaasahan ang isang nakalulungkot na tanawin. Nakita niya ang isang parada ng kasal na dahan-daang dumadaan sa paanan ng bundok. At ang nakaupo sa sedan ng kasal ay walang iba kundi si Liu Qiaogen, na kanyang iniwan mismo. Ako ang rosas na kayang magmahal ng marami. Ikaw ang pinya na isang beses lang namumulaklak habang buhay. Hindi ako takot, basta gusto mo ako, okay lang. Wala akong kinatatakutan, Jialen. Gusto kong marinig ang mga alaala na muling nagbabalik sa isipan nating dalawa. Sa sandaling ito, si Gao Jialen ay parang isang malungkot na payaso na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang balat ng tupa sa kanyang likod ay mukhang nakakatawa. Iyon ang bagay na personal na tinahi ni Qiaogen para sa kanya. Ang pagiging probinsyano na kinamumuhian mo ay siya na lang natitirang alaala mo kay Qiaogen. Tahimik siyang tiningnan ni Qiaogen, walang galit sa kanyang mga mata. Walang panghihinayang, tanging kapayapaan at katahimikan lamang. Habang dahan-daang bumababa ang kurtina ng sedan, pinaghihiwalay ang kanilang mga tingin. At pinaghihiwalay din ang lahat ng nakaraan at gusot sa pagitan nila. Mula noon, hindi na muling nagkita sina Gao Jialen at Qiaogen. Wala na silang anumang ugnayan. Nagulat ang babae, nang makita niyang lumabas sa balita ng Shanghai TV ang kanyang dating kasintahan. Ano po ang inyong ginagawa sa Hilagang Kanluran? Nagsasaka. Ako ay isang magsasaka. Isang magsasakang manunulat. Hindi siya maituturing na magsasakang manunulat. Hindi ko akalain na ang dating isang opisyal ng distrito ay bumagsak sa putikan. Ang lalaking araw-araw ay nagtatrabaho sa bukid, ay nanalo ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan ng mga batang manunulat. Sa sandaling ito, nagwawala ang isipan ni Huang Yaping. Mula nang maghiwalay sila, si Gao Jialen ay nahulog mula sa tuktok, sa bangin, at inilubog ang sarili sa ginintoang lupain ng Hilagang Kanluran. Lahat ng sama ng loob at pagkadismaya ay itinago niya sa pawis. Sa kabutihang palad, noong bumagsak ang buhay sa kailaliman, laging may kasamang liwanag ang paggabay at paghikayat ng guro. Sa high school na tumulong sa kanya na muling mahalin ang mga salita. Nang dumating ang liham mula sa Shanghai sa dulo ng nayon, nanginginig ang mga kamay ni Gao Jialen habang hawak ang sobra. Nang lumitaw sa kanyang paningin ang mga salitang unang gantimpala sa pambansang paligsahan ng mga batang manunulat, ang mga hinanakit. Ang pagtityaga at pagkadismaya na naipon sa loob ng 4 na taon ay biglang naging luha na umagos. Ang karangalan na dumating, ang pinakamasayang mga tao ay ang mga magulang ni Gao Jialen. Pinupunasan ng ina ang kanyang luha habang nag-aayos ng gamit para kay Gao Jialen na pupunta sa Shanghai para tumanggap ng parangal. Ngunit kung may masaya, mayroon ding malungkot. Ang tagumpay ni Gao Jialen ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa panandaliang kapayapaan ng pamilya ng pinuno ng baryo. Dahilan upang ang mag-asawa ay hindi mapakali, labis na nagdadalamhati. Noong taong iyon, ang kanilang anak na si Gao Shuangxing ay nagpanggap bilang si Gao Jialen upang makapag-aral sa kolehiyo. Sa loob ng maraming taon, ito ay parang espada na nakabitin sa kanilang ulo. Ngayon, si Gao Jialen ay nakilala na at malapit nang pumunta sa Shanghai. Kapag nagkita ang dalawang tao, maaaring mabunyag ng lubusan ang dating pandaraya. Matapos ang ilang pagpupunyagi, nagkasundo ang mag-asawa na pansamantalang magtago si Gao Shuangxing ng ilang panahon, at ang detalyeng ito ay nagbigay daan din sa paghaharap, na nakatakda para sa dalawang tao sa hinaharap. Kinabukasan, sumakay si Gao Jialen sa tren patungong Shanghai. Ang rutang ito ay tinahak niya sa loob ng 4 na taon mula sa lupang ginintuan. Patungo sa masaganang lungsod, mula sa bigong magsasaka patungo sa iginagalang na manunulat. Bawat hakbang ay mahirap ngunit matatag. Tinitigan niya ang pamilyar na address sa Sobra. Iyon ang address ng bahay ni Huang Yaping, ang huling natitirang pag-asa sa kanyang puso. Si Gao Jialen ay dumating sa bahay ni Huang Yaping sa may gate ng military housing. Ngunit dahil wala siyang pass, pinigilan siya ng gwardiya sa labas. Matagal siyang naghintay ngunit hindi niya nakita ang kanyang anino. Nasaan si Huang Yaping? Hindi niya alam na sa oras na ito. Si Huang Yaping ay nasa bahay, masipag na nag-aaral. Buong lakas niyang naghahanda para sa Art Academy entrance exam. Sa panahong iyon, sila ay matagal nang nagkahiwalay ng landas sa buhay. Ang muling pagkikita ay talagang puno na ng mga pagsubok patungong hotel. Kinuha ni Gao Jialen ang kanyang inihandang talumpati. Paulit-ulit niyang pinaghandaan, natatakot na baka magkamali siya bukas sa entablado. Sa araw ng paggawad, simple lang ang suot ni Gao Jialen. Nang tumayo siya sa entablado para tanggapin ang unang gantimpala, siya'y nangingibabaw sa gitna ng karamihan. Nang personal na ibigay ng pinuno ang sertipiko sa batang lalaki, na nagmula sa lupang ito, sa wakas ay nakatayo siyang may dangal. Pagkatanggap ng parangal, naghanda ng umuwi si Gao Jialen. Ngunit nalaman niyang ang pinakamaagang tiket ng bus pauwi ay sa makalawa pa lamang magagamit. Nangangahulugan ito na kailangan kong manatili sa Shanghai ng 2 pang araw.
At hindi ko inaasahan na ang mismong 2 araw na pananatili, na ito ay muling nagbigay ng pagbabago sa aking buhay. Noong gabing iyon, ipinalabas ng Shanghai Television ang larawan ko na tumatanggap ng parangal. Nagkataon namang nakita ito ng ama ni Huang Yaping. Halika rito, tingnan mo. Sino ka? Saan ka galing? Tingnan mo, ano ang ginagawa mo? Sino siya? Nang marinig ni Huang Yaping ang pangalang Gao Jialan na pamilyar, agad na bumangon sa kanyang puso ang isang malakas na kutob. Alam niyang tiyak na darating si Gao Jialan para hanapin siya. Kinabukasan ng umaga, dumating si Huang Yaping sa gate ng residential area para maghintay. At si Gao Jialan, muli siyang lumapit na may pag-asa. Ngunit habang naglalakad siya sa likod ng residential area, isang pamilyar na boses ang narinig, Gao Jialan. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, libu-libong salita ang nais sabihin sa puso. Ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Sa pagitan nilang dalawa, tila may isang hindi nakikitang kalawakan. Iyon ang agwat sa kanilang katayuan, at lalo na ang pagsisisi sa nakaraan. Binasag ni Huang Yaping ang katahimikan sa mungkahing ilibat siya sa Shanghai. Ngunit magalang na tumanggi si Gao Jialan, hindi ba't nag-aaral ka pa ngayon? Hindi ko pwedeng sayangin ang oras mo, kaya mauuna na ako. Column, may mga pagkakataon na parang mga tuwid na linya na nagtatagpo. Pagkatapos magkita sa isang punto, lalo pang naglalayo ang tadhana. Umalis si Gao Jialan na bigo sa lugar ng mga sundalo. Habang nalilito siya kung ano ang gagawin, bigla niyang naalala ang isa pa niyang dating kaibigan, Shen Fangming, na dating nag-imbestiga sa elementarya. Dahil sa isip na subukan lang, tinawagan ni Gao Jialan si Chen Fangming. Ang tawag na ito ay nagdala sa kanya ng malaking sorpresa. Ang Shanghai Masses Evening News ay nagbubukas ng aplikasyon. Kailangan lang makapasa sa pagsusulit para makapagtrabaho sa newsroom. At kahit taga-ibang probinsya ay pwedeng mag-apply. Walang limitasyon sa tirahan o lugar. Labis na ikinatuwa ni Gao Jialan ang balitang ito. Nagkaroon din siya ng balak na manatili sa Shanghai. Para patunayan ang kanyang sariling halaga, agad na sumulat si Gao Jialan pauwi. Ikinwento ang kanyang mga karanasan sa Shanghai, pati na rin ang kanyang balak na manatili doon. Ang ama niyang hindi marunong bumasa ay partikular na nagpatulong sa punong barangay na basahin ang sulat. Nang malaman ng punong barangay na maaaring magtrabaho si Gao Jialan sa Shanghai, natakot siya at pinagpawisan ng malamig. Natakot siyang pagkatapos makatayo si Gao Jialan. Sa Shanghai ay maghihiganti ito, tungkol sa pagpapanggap noon ni Gao Shuangxing. Kaya dali-dali siyang umuwi upang sumulat ng liham. Hinikayat ang anak na si Gao Shuangxing na tumakas ng malayo. Ayon sa usapan, si Gao Jialan ay dumating sa tamang oras upang lumahok sa pagsusulit na nakasulat para sa Shanghai Mass Evening News. Dahil sa kanyang matatag na pundasyon ng kaalaman at mayamang karanasan sa buhay, siya ay mabilis na namukod-tangi sa gitna ng mga aplikante. Nang inanunsyo ang mga resulta ng pagsusulit, ang ranggo ni Gao Jialan ay pangalawa. Sa puntong ito, lahat ng pagkadismaya at pagkalito ay napalitan ng saya at pagkaantig. Ang buhay ni Gao Jialan ay sa wakas ay dumating na sa punto ng tunay na pag-angat ng karera. Mula noon, si Gao Jialan ay naging isang intern. Ang pagpasok sa Shanghai Popular Evening News ay parang isdang lumalangoy sa malawak na dagat. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lugar para ipakita ang kanyang talento. Sa unang pagpasok sa kapaligiran ng trabaho, siya ay puno ng kasiglahan, mapagkumbabang nag-aaral mula sa mga kasamahan at mga nakatatanda. Ang kanyang kakayahan sa trabaho ay lubos na umunlad sa araw. Nang pagtanggap ng sweldo, nanginginig ang mga kamay ni Gao Jialan habang tinatanggap ang unang sahod sa kanyang buhay. Hawak ang sahod sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay napuno ng hindi pa nararanasang katatagan. Sa wakas ay nakatayo na siya ng matatag sa Shanghai, sa wakas ay naramdaman niyang may karapatan na siya. Nang makatabi niya si Huang Yaping, aktibo siyang lumapit kay Huang Yaping, at inanyayahan siyang lumabas para uminom ng kape. Sa katunayan, matagal nang hinihintay ni Huang Yaping ang araw na ito. Nang makita si Gao Jialan, mula sa isang bigong magsasaka, unti-unting nagsumikap patungong Shanghai. Naging intern sa isang news agency, lubos siyang ipinagmamalaki. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi bababa sa napatunayan niyang hindi siya nagkamali ng pinili noon. Nag-toast ang dalawa, pasalamatan ng kapalaran, na muli tayong pinagtagpo. Sa sandaling ang buhay ni Gao Jialan, ay unti-unting pumasok sa isang pag-asa, nagplano para sa hinaharap, ang gulong. Muli na namang bumaling ang tadhana sa isang nakatakdang paghaharap na tahimik na nabubuo. Si Gao Shuangxing, ang pumalit kay Gao Jialan noong taong iyon. Pumasok sa universidad dahil sa kanyang natatanging mga marka sa pag-aaral. Napanatili siya ng akademya upang magturo at nakakuha rin ng trabaho bilang guro sa universidad. Mukhang payapa at maayos ang kanyang buhay, ngunit hindi niya alam na upang mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagsulat, at mas makaangkop sa trabaho sa newsroom, nagpatala rin si Gao Jialan sa parehong universidad na ito. Nang si Gao Jialan papasok sa silid-aralan dala ang bag,
Habang naghahanda ang klase na magsimula, nanigas ang buong katawan niya. Ang class advisor na magtuturo sa kanya ay si Gao Shuangxing. Ang taong pumalit sa kanya sa universidad 5 taon na ang nakalipas. Kumusta sa lahat? Ako si Gao Shuangxing. Ako ang magiging class advisor ng ating in-service class, at ako rin ang guro ng panitikan. Magkasama tayong mag-aaral simula ngayon. Sana ay magkasundo tayo. Ang pagpapakilala ni Gao Shuangxing ay mahinahon, tahimik, ngunit sa pandinig ni Gao Jialen, bawat salita ay nakakabingi. Hanggang sa binasa ni Gao Shuangxing ang pangalang Gao Jialen habang nagtatawag ng attendance. Si Gao Shuangxing sa pulpito ay biglang nanigas. Sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, tila huminto ang oras, ang mga alaala na sinadyang ibaon ay biglang bumalik na parang rumaragas ang tubig. 5 taon na ang nakalipas, ang insidente ng pagpapalit ay nagpabago sa buhay ng 2 tao. Ngayon, malinaw pa rin na parang kahapon lamang, kung babalikan natin ang nakaraan. Mas mauunawaan natin ang bigat at ang pagiging mapanokso nito. Sa likod ng pagtatagpo noong taong iyon, si Gao Shuangxing, sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pabatid sa pagkakapasa sa kolehiyo ni Gao Jialen, ay nakapasok sa universidad ng madali, at naging isang estudyanteng hinahangaan ng lahat, habang ang tunay na henyo na si Gao Jialen ay napilitang manatili sa kanayunan, na antala ang kanyang pangarap sa kolehiyo ngunit hindi nagtapos doon ang biro ng tadhana. Ang artikulong nailathala ni Gao Jialen noon sa pahayagan na Chinese farmer ay nagbigay daan upang si Gao Shuangxing ay maging sikat ng hindi sinasadya. Sikat sa paaralan dahil sa reputasyong ito. Hindi lang nakuha ni Gao Shuangxing ang loob ng campus bell na si Chen Xiuli, kundi hinikayat pa siya nito na gamitin ang pen name na Shuangxing upang maglathala ng mga artikulo para sa mga manggagawang bukid. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakalaya na siya sa anino ng magnanakaw. Nagawa niya ang huwad na pagbabago mula sa pagiging impostor patungo sa pagiging tunay na artista. Noong panahong iyon, hindi napansin ni Chen Xiuli ang anumang kakaiba. Ang pangalang Shuangxing na manunulat, maganda ito ba ang iyong pen name? Kung gusto mo, okay lang. Kaya, pwede ko bang gamitin ang pangalang ito sa hinaharap? Oo naman. Ang artikulong ito ay tiyak na magiging usap-usapan. Sa panahong iyon, malalaman ng buong bansa na may manunulat na nagngangalang Shuangxing. Matatandaan ang pangalang ito. Mabuti iyan. Sa sandaling iyon, naisip ni Gao Shuangxing sa kanyang sarili. Mula ngayon, ikaw na si Gao Shuangxing, ang taong karapat-dapat sa lahat ng ito. Akala niya, sapat na ang pagsisikap para maitago ang pagnanakaw gamit ang bagong pagkakakilanlan. Noong unang panahon, mas nakakalungkot pa nang magbigay ng sertipiko ang paaralan. Si Gao Shuangxing ay sadyang pinalitan ng pangalan ni Gao Jialen. Bumalik sa tunay niyang pangalan, ganap na binura ang lahat ng koneksyon ng kay Gao Jialen sa universidad na ito pagkatapos niyang magtapos, dahil sa kanyang mahusay na mga nagawa, ay pinayagan siyang manatili sa universidad upang magturo ayon sa kanyang kagustuhan. At matagumpay na nakuha ang Shanghai Hukou, ganap na umangat ang kanyang buhay. Ang tagumpay na ito sa makamundong kahulugan ay nagtulak sa kanyang biyenan na likas na praktikal. Nalubos na pumayag na ipagkasundo ang kanyang anak na si Chen Xiuli sa kanya. Ang isang marangyang kasal ay tila naglagay ng tuldok sa kanyang nagbabagong kapalaran. Ngunit ang gulong ng kapalaran ay maagang walang awang nagtanim ng binhi. Unang araw ng trabaho ni Gao pagkatapos ikasal, si Shuangxing ay naitalaga sa bagong tatag na sentro ng edukasyon para sa mga matatanda. Nahaharap sa dobleng pressure ng pagtuturo at pagkakakitaan. Siya ay nagkaroon ng ideya na magmungkahi ng pagbubukas ng mga klase sa kolehiyo para sa mga nagtatrabaho. Hindi niya inakala na ang desisyong ito para sa kanyang kredibilidad at benepisyo ang magiging sanhi upang muli silang magkita ni Gao Jialen sa pinaka-nakakatawang paraan. Sa klase, si Gao Shuangxing ay nagpapakita ng pagiging kalmado habang nagtuturo, ngunit ang kanyang isipan ay wala na sa klase. Ang kanyang palad ay puno ng malamig na pawis, ang takot sa kanyang puso. Parang rumaragas ang tubig ang tunog ng kampana ng pagtatapos ng klase, sa wakas ay tumunog na. Ang dalawang matagal ng magkaibigan ay, matapos ang maraming taon, isinasantabi ang pagiging guro at estudyante. Nakaupo muli, nagbabalik tanaw sa mga lumang alaala. Si Gao Jialen ay masayang nagbabahagi, tungkol sa mga pagsubok at paglago sa mga nakaraang taon. Habang nag-uusap, naalala nila ang mga masasayang araw sa paaralan. Bigla niyang naalala na noong malapit na siyang umalis, binigyan niya si Gao Shuangxing ng isang fountain pen. Ang bilis talaga ng panahon, isang iglap lang ay 4 na taon na ang lumipas. Ngayon, ikaw na ang guro ko. Sa susunod, gabayan mo na ako. Huwag mo namang sabihin iyan. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw ang laging mas magaling sa akin. Hindi mo masasabi yan. Ikaw ang nakapasa sa kolehiyo. Ako hindi, mas magaling ka sa akin. Puno ng sinseridad at paghanga ang tono ni Gao Jialen. Ngunit sa pandinig ni Gao Shuangxing, bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok. Pagkabalisa,
takot, at pagsisisi ang naghahalo. Pag-uwi ni Gao Shuangzin, kinuha niya ang pluma. Ang eksenang ito ay aksidenteng nasaksihan ng kanyang asawang si Chen Xiuli. Inukit ni Gao Jialen ang pangalan niya. Hindi ito ang pangalan ko. Bakit hindi ito ang pangalan mo? Dati ang pangalan mo ay Gao Jialen, ngayon ang pangalan mo ay Gao Shuangzin. Sabi ko, hindi ito ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Gao Shuangxing, Gao Shuangxing, Gao Shuangxing. Ang kanyang pagkabaliw ay lubos na nagpagulat kay Chen Xiuli. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong asawa, lalo na't hindi niya maintindihan kung bakit ang isang pangalan ay nakapagpapagalaw sa kanya ng ganito. Kasabay nito, may isa pang kwento na tahimik na nagaganap, tungkol sa paghihirap at pagtitiyaga ng mga ordinaryong tao. Isang araw, natuklasan ni Qiaojian na nahihirapang huminga ang kanyang anak ng hindi karaniwan. Pagkatapos dalhin sa emergency, ang resulta ng pagsusuri ay parang kidlat na tumama sa tainga. Ang bata ay may congenital heart disease. Pagkatapos ng maikling pagbagsak ng loob, mabilis silang bumangon. Si Matian ay determinado ng ibenta ang pugon, ng ladrilyo na pinaghirapan niyang itayo. Ang ama ni Qiaojian, pati na rin ang lahat ng ipon ng pamilya, desidido silang dalhin ang anak sa Shanghai para magpagamot upang may paglaban ang buhay ng kanilang anak. At sa malayong nayon ng Gao Jialen, si Qiaoling ay nagbabasa ng sulat para sa ama ni Gao Jialen. Sa sulat, hindi sinasadyang nabanggit na si Gao Shuangxing ay nagtuturo na ngayon sa Shanghai. Si Gao Jialen naman ay naging estudyante niya. Ang pahayag na ito ay parang kidlat na tumama kay Gao Minglo na nasa tabi. Ang punong baryo noong taong iyon ay personal na nag-ayos ng pagpapalit ng mga admission letter. Akala niya ay mapagtatago niya ang lihim na ito magpakailanman dahil malayo si Gao Shuangxing sa Shanghai. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tadhana ay mapaglaro ang biyaya ay hindi dumarating ng mag-isa, ang problema ay hindi nag-iisa. Ang bunsong anak ni Gao Minglo ay dumating sa kanilang bahay at humihingi ng bayad sa upa. Walang imik na inilabas ni Gao Minglo ang lahat ng kanyang pera. Hindi pinansin ng pinuno ng pamilya ang damdamin ng dalawang anak na natitira. Ang lantad na pagtatangi na ito ay nagpagalit sa panganay na manugang. Hindi na niya ito kinaya kaya't ibinunyag niya ang lahat ng sikretong 5 taon nang nakabaon. Alam mo ba kung sino talaga ang nakapasa sa kolehiyo noong taong iyon sa baryo ng Gao Jialen? Hindi ba't si Shuangxing? Sasabihin ko sa iyo. Noong taong iyon, ang tunay na nakapasa sa kolehiyo sa ating baryo ng Gao Jialen ay si Gao Jialen. Ang impormasyong ito ay ganap na sumira sa kapayapaan ng baryo ng Gao. At hinailan ito ang lahat sa bangin ng kasinungalingang nabunyag. Lola, pwede po bang bigyan niyo ako ng pagkakataon? Magtatrabaho po ako para sa inyo ng ilang araw nang walang bayad. Kung hindi po kayo masaya sa trabaho ko, o kung naiistorbo kayo dahil maingay ang anak ko, aalis na po ako. Okay lang po ba sa inyo iyon, para makalakam ako ng pambayad sa operasyon ng anak ko? Bumibiyahe si Qiaojian kasama ang anak niya sa buong Shanghai para maghanap ng trabaho. Nang humarap sa mata Ray na matanda, isinantabi niya ang kanyang dangal. Nang tanungin siya ng matanda kung marunong siyang magluto ng hindi matigas ang ulo ni Qiaojian, tapat niyang inamin na 1 o 2 pa lang ang natutunan niyang lutuin. Ngunit nangako siya na kung gugustuhin itong kainin ng matanda, tiyak na magsisikap siyang matuto. Ang katapatan ni Qiaojian ay tumama sa kahinaan ng matanda. Ang mas kapuri-puri pa ay, habang nagrereklamo ang katulong na si Xiao Wu. Tungkol sa pagiging pihika ng matanda, inisip ni Qiaojian ang pananaw ng iba. Naramdaman niyang nag-iisa lang ang matanda, normal lang na medyo pihika ng ugali. Habang nagluluto, napansin ni Qiaojian na maislan ang matanda, kaya naman, isinuot niya ang sarili niyang gawang apron. Kahit isang hibla ng buhok ay hindi niya hinayaang lumabas. Natatakot na baka aksidenteng mahulog ang isang hibla ng buhok sa pagkain. Ang pagiging maingat at maalalahanin na ito ay ang kalidad ng pagiging masinop at paggalang na nakaukit sa butot balat ni Qiaojian. Nakita ng matandang babae ang lahat ng ito, ang kanyang bibig ay hindi nagsalita, ngunit sa kanyang puso ay nadagdagan ng ilang bahagi ng kasiyahan. Kinuha ng matandang babae ang chopsticks, tinikman ng isang kagat, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ang lasa ay hindi pa masyadong tama. Opo, Lola, bagong luto ko lang po, hindi pa masyadong masarap, pero huwag po kayong mag-alala. Balang araw po, sigurado akong matututo akong magluto ng masasarap na putaheng Shanghai. Mabilis po akong matuto. Nasaan na po ang anak ninyo? Nasa ibaba po siya. Biglang nagtanong ang matanda tungkol sa bata. Bawat detalye ay naglalaman ng pagkilala ng matanda kay Qiaojian. At ang pagiging masunurin ng anak ni Qiaojian ay lalong nagpapaperpekto sa lahat. Palihim niyang kumuha ng biskwit para sa natutulog na matanda. Hindi ito paglalaro ng bata, kundi resulta ng pagtuturo ng ina. Pagkatapos, habang natutulog ang matandang babae, dahan-daang lumapit si Qiaojian at maingat na kinumutan siya. Ang dalisay na kabutihang ito ay lubos na nagpatunaw sa puso ng matandang babae. Sa wakas,
Pinatira na siya ng matandang babae. Hindi lang siya binigyan ng trabaho, kundi binigyan din ng tirahan sa Shanghai. Ang desisyong ito ay hindi lamang pagkilala kay Kiyogen, kundi isang mahalagang pagbabago sa buhay na pinaghirapan ni Kiyogen sa pamamagitan ng katapatan at katatagan. Nakatulong din ito sa kanya na magkaroon ng sariling lugar sa isang dayuhang lungsod. Pagkatapos lumipat, unti-unting lumawak ang pananaw ni Kiyogen. Ang pagtawag sa matandang babae ay nagbago mula sa pagiging estranghero patungong pagiging pamilyar. Tinuring din siya nito na parang sariling anak. Maayos din ang pag-unlad ni Gao Jialen sa newsroom. Nakatanggap siya ng press card bago ang takdang panahon, ngunit sa likod ng karang yan ay may pagsisising hindi nawawala. Noong mga panahong nahihirapan siya, inalagaan siya ng husto ni Kiyogen. Ngunit dahil sa paghahangad ng kinabukasan, iniwan niya si Kiyogen sa kabundukan. Pinili niya si Huang Yaping na mas angkop sa kanyang pagkatao sa lungsod ang utang. Na ito ay parang malaking bato na bumibigat sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ngunit ang tadhana ay laging mahilig gumawa ng mga pagkakataon. Isang hindi inaasahang pagkikita ang malapit ng Samira sa katahimikang ito. Dinala ni Matia ng anak sa doktor, nagkataong nakilala si Gao Shuangxing. Nang malaman na may sakit ang anak ni Kiyogen, nakikiramay si Gao Shuangxing ngunit wala siyang magawa. Sa huli, hindi niya napigilan na sabihin ito kay Gao Jialen. Ang tungkol kay Kiyogen, tiyak na tutulungan ko si Gao Jialen. Ginamit niya ang pagiging mamamahayag upang ma-interview ang direktor ng ospital. Nakalista si Gao Jialen para sa espesyalista sa puso na matagal nang gustong makita ni Kiyogen. Ngunit hindi niya magawang harapin ng direkta si Kiyogen. Kaya't maaari na lamang itong gawin ng palihim na bumabawi sa mga pagsisisi noon. Kung ano ang kinatatakutan mo, iyon ang dumarating sa sulok ng pasilyo ng ospital, si Gao Jialen ay nakaharap kay Kiyogen at Matia na naghahatid sa kanilang anak para sa follow-up check-up. Ang biglaang pagkikita ng mga dating magkasintahan, ang pagtatagpo ng kanilang mga mata. Tila tumigil ang paligid, ang pagkalito at pagkabahala ni Gao Jialen ay nagtatago ng kanyang pagsisisi at kawalan ng kapanatagan. Habang si Kiyogen naman ay natigilan din, ito ang pagtatagpo ng mga komplikadong damdamin tungkol sa nakaraan. Ang kabutihang loob ni Matian ay lalong nagpapakita ng kanyang katatagan. Matagal na niyang binitawan ang nakaraan ni Kiyogen at Gao Jialen. Tawagin mo akong tiyo. Ikaw ba si Gao Jialen? Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Naparito ka ba para magpatingin sa doktor? Hindi. Ako ay nandito para mag-interview. Kayo ba ay nagpapasuri ng anak? Oo. Dumating na ba si Maon? Bilasan nyo na. Pag-uusapan natin mamaya. Sige, sige. Nakita ang dalawang umalis, nakahinga ng maluwag si Gao Jialen. Ayaw niyang malaman ni Kiyogen ang kanyang ginawa. Samantala, pag-uwi ni Kiyogen, lalo niyang pinag-isipan at naramdaman na may hindi tama. Mula sa kakaibang kilos ni Gao Jialen, nahulaan niyang tinutulungan niya. Kaya hinanap niya si Gao Shuangxing para kumpirmahin. Nang malaman niyang hindi nais ni Gao Jialen na ipaalam sa kanya, hindi nagtanim ng sama ng loob si Kiyogen, tanging isang mensahe na pasalamatan si Gao Jialen para sa kanya. Matagal na niyang nalampasan ang sakit noon, nauunawaan na ang pagbabayad ni Gao Jialen ay isang pagpapatawad. Pag-uwi, ikinwento ni Kiyogen ito kay Matian. Nagtinginan silang dalawa ng tahimik, ngunit pareho nilang alam sa kanilang mga puso. Ang pag-iibigan nila noon ni Gao Jialen ay hindi kailanman tunay na natapos. Gusto sanang imbitahin ni Matian sina Gao Jialen at Gao Shuangxing para kumain, ngunit nanghihinayang siya dahil wala siyang naabot na tagumpay. Sa paningin niya, sina Gao Jialen at Gao Shuangxing ay namumuhay ng napakaganda sa Shanghai. Samantalang siya ay isa lamang manggagawang pisikal. Hindi karapat-dapat umupo sa hapag kasama sila, ngunit isang salita mula sa kanyang asawa ang tumama sa pinakabuod ng kaligayahan. Para sa akin, para sa pamilyang ito, kaya mong gawin ng maayos ang lahat. Ang mapuri ng iba, iyan ang malaking tagumpay. Ang mga salitang ito ay walang malalalim na salita ngunit puno ng pagmamahal at pagkilala. Ay sumire rin sa makamundong kahulugan ng tagumpay. Si Gao Jialen naman, nang malaman niyang pupunta siya sa bahay ni Kiyogen para kumain, ay espesyal na nagpasabi kay Gao Shuangxing na sapat na ang ilang igisa. Alam niyang nagtitipid pa rin ang mag-asawang Kiyogen para sa operasyon ng anak nila. Ayaw niyang dagdagan pa ang gastos nila sa pagtitipon kung kailan sina Kiyogen at Gao Jialen ay magkasama. Ang mga lumang alaala ay hindi maiwasang bumalik, may dagdag na ilang bahagi ng hindi natural sa hangin. Si Kiyogen ay abala sa paglilinis ng bahay, sinusubukang pakalmeyan ang hindi komportableng sitwasyon na ito. Nang makita ni Gao Jialen ang paglisa ni Kiyogen, sa wakas ay nagkalakas siya ng loob. Nais niyang humingi ng paumanhin sa kanya tungkol sa nangyari noon, ngunit bago pa man niya masabi ay pinigilan siya ni Kiyogen. Huwag mo nang sabihin pa. Palagi ka pa rin si Gao Jialen ko. Sige, nagtinginan sila at ngumiti, ang mga pagsisisi at mga utang. Noong kabataan ay tila naglalahos ang ngiting ito. Nakalimutan na ni Kiyogen ang pag-ibig at sakit noong nakaraan.
at pinanatili ang malinis na pagkakaibigan noong mga taon ng kabataan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang elegante at marangal na babaeng tagalungsod. Nakita ni Kyojin siya at biglang naunawaan ang pinili ni Gao Jialan noon. Siya na ang taong karapat dapat makasama niya, karapat dapat sa kanya. Sa paglipas ng 5 taon, tuluyan ng binitawan ni Kyojin ang nakaraan. Nang muli niyang makita si Huang Yaping, walang bahid ng pagkalito sa kanyang mukha, kundi kapayapaan at katahimikan lamang. Binati siya ni Huang Yaping. Ang katahimikang ito ay ang kanyang pagiging ganap, at patunay na siyang nakapag-move on mula sa nakaraan. Hindi na siya ang dating dalagang bukid na umiikot lang kay Gao Jialan. Hindi na noong unang panahon, kundi isang ina at asawang responsable, maalalahanin, at may tiwala sa sarili. Ngunit ang mga pagsubok ng tadhana ay hindi kailanman nawawala, habang unti-unting nagiging maayos ang buhay ni Kyojin. Ang karamdaman ng kanyang anak ay sumire sa kapayapaang ito ng 2 beses. Ang operasyon ay inubos ang lahat ng ipon ng pamilya. Ang gastos sa patuloy na paggamot ay napakataas, na parang isang malaking bundok na nakapatong sa balikat ni Kyojin. Matapos mag-isip, nagpa siya si Matian na iwan ang trabaho niyang tagalinis. Pumasok siya sa mahirap na construction site, para lamang kumita ng dagdag na pera. Naisipan ni Kyojin na umalis sa kanyang trabaho bilang kasambahay, at gamitin ang kanyang galing para magbenta sa night market. Ang kabutihan ni Kyojin ay nagbunga rin ng kabutihan. Ang matandang babae ay itinuring ang masipag na dalagang ito na parang pamilya at hindi niya kinaya na pahirapan pa ito ng ganito. Kaya nag-isip siya ng pinakamainam na paraan, "Anak, huwag ka nang umalis, manatili ka na lang dito sa bahay ko at magtrabaho pa rin para sa akin. Kukuha na lang ako ng isa pang kasambahay para siya ang maging tauhan mo. Ikaw ang magiging boss niya. Karamihan ng trabaho, ipagawa mo na lang sa kanya. Ang mga importanteng bagay na hindi mo ipagkakatiwala, tatawagin kita para gawin. Tuloy pa rin ang sahod mo sa akin. Kung gusto mong magbenta sa kalsada, sige lang. Maaari din akong matulog ng mas matagal sa umaga." Bago ang mabuting intensyon ni Mrs. Kyojin, instinctively siyang tumanggi. Ang pagiging matigas ng ulo niya ay hindi nagpahintulot sa kanya na tumanggap ng libre. Ngunit ganito ang sagot niya, "Ang ating kapalaran ay hindi mapuputol, maliban kung ayawan mo ako." Ang pangungusap na ito ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Kyojin. Ang pag-ibig na lumalagpas sa hangganan, hindi tungkol sa dugo, ay naging sandigan. Ang pinakamainit sa mahirap na kalagayan ni Kyojin. Ipinapakita rin ito sa atin na ang kabutihan ay hindi kailanman isang one-way street. Ngunit ito ay pagbibigayan at pag-aaruga mula sa 2 panig. Kaya naman, naitayo na ang kariton ni Kyojin. Ang malinamnam at malagkit na rice paper na may tunay na lasa ng bayan, kasama ang kanyang masiglang pakikitungo sa lahat, ay mabilis na nakakuha ng mga regular na customer dahil sa kanyang tamis at kabaitan. Bawat araw pagkatapos ng trabaho, tinutulungan ni Matian sa paghuhugas ng mga plato. Sa dilim, humahaba ang anino ng 2 sa ilalim ng ilaw ng kalye. Bagaman mahirap at masalimuot ang buhay, mayroon silang isa't isa, at may anak na kailangang protektahan. Si Kyojin ay nagluto ng isang hapag-kainan na may kasamang pansit na galing sa kanilang bayan sa Hilagang Kanluran, at pati na rin ang adobong baboy. Makibagay sa buhay sa Shanghai at may lihim pa para kay Kyojin. Naghanda ng isang nakaistilong mahabang damit. Nagulat ng bahagya si Kyojin nang tingnan ang damit. Ang red along ito ay hindi lamang pagmamahal para kay Kyojin, kundi pati na rin pagkilala sa kanya, pagkilala na karapat dapat siyang tratuhin ng malumanay. Karapat dapat na magkaroon ng sarili niyang liwanag. Nang lumabas si Kyojin na suot ang mahabang damit at naka-high heels, si Matian, na dati bastos, ay agad na natigilan. Hindi niya inaasahan na napakaganda pala ni Kyojin kapag medyo nag-ayos. Sa mga matang puno ng pagmamahal at hindi may tatagong pagkamangha. "Hindi mo na ako nakikilala, Matian, natulala ka na ba, Kyojin? Ang iyong bahay ay isang kagandahan ngunit ang kalupitan ng kapalaran ay madalas dumarating sa pinakamaligayang sandali ng biglaan. Ang sinabi mong kailangan mo pang umuwi sa construction site mo, ay naging huling paalam mo kay Kyojin." Kinabukasan, isang tawag ang sumire sa lahat ng kapayapaan. Si Matian ay naaksidente sa sasakyan, malubha ang mga sugat. Ang isip ni Kyojin ay parang nag-ulong pugad ng bubuyog. Hindi na siya nag-isip ng marami at tumakbo siya ng mabilis papunta sa ospital. Ngunit pagpasok niya sa kwarto ng ospital, huli na siya ng isang hakbang. Ang lalaking nagmamahal sa kanya ay pumanaw na ng tuluyan, umalis na sa mundong ito. Ang pamilyang pinagsumikapan niyang protektahan. Sa mga araw ng pag-aayos ng libing, lahat ay nakikiramay sa kanya. Ngunit hindi siya nakatulo ng kahit isang patak ng luha. Hindi dahil hindi siya malungkot, kundi dahil ang labis na pighati ang pumihil sa kanyang makapagsalita. Sa kalagayan ni Kyojin, labis na naawa ang matandang babae. Kailangan mong humanap ng paraan para umiyak siya. Hindi pwede ang ganito.
Umalis ka na. Ngunit ang pag-aalala ng lola at ang presensya ni Gao Jialen ay hindi kayang basagin ang tahimik na baluti ni Kyojen. Hanggang sa inilapit ng anak ang teddy bear sa kanya at pinindot ang switch. Tinawag ng bata ang kanyang ina, tinawag ang kanyang ama, si Kyojen ngayon. Ang mga matagal nang pinipigilang damdamin ni Kyojen ay sa wakas ay bumulwak sa pag-iyak. Ang pag-iyak na iyon ay pagdadalamhati sa pagpanaw ni Matian. Ito ay paggunita sa matatamis na alaala. Ito ang pagpapalaya sa kawalang katarungan ng tadhana. Ang lalaking minsang nagsabing poprotektahan siya habang buhay, na nagsumikap para sa kanyang anak, ang katuwang sa buhay na nakasama niya sa pinakamahirap na panahon, ay biglang nawala magpakailanman ngunit kahit gaano kasakit, hindi bumigay si Kyojen dinala niya ang abo ni Matian pauwi upang ilibing. Sa harap ng puntod, taimtim siyang nangako na gagalingan niya ang sakit ng kanyang anak, at siguradong mabubuhay sila ng maayos ng kanyang anak pagkatapos ayusin ang libing ni Matian. Bumalik muli si Kyojen sa Shanghai kasama ang kanyang anak na babae. Naghihintay na siya sa pinto. Mahigpit niyang niyakap si Kyojen. Ang pagmamahal na ito ay lumampas na sa relasyon ng amo at alila, mas malapit pa kaysa sa pamilya. Isang kasabihan, ito ay palaging tahanan mo. Ang matandang babae ay nagbigay kay Kyojen ng pinakamatibay na suporta pagkatapos mamatay ni Matian. Ang bigat ng pamilya ay lubusang napunta sa iisang Kyojen. Nais niyang mag-focus sa pagtitinda sa kalsada para kumita ng pera, kaya nagpaalam siya sa trabaho sa matandang babae. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay dala niya ang katigasan ng ulo, at ang katatagan ng dalagang taga-bukid na ayaw umasa lang sa iba. Ngunit iginiit ng matanda na huwag siyang umalis, sinabi niyang gusto lang niya si Kyojen sa tabi niya. Kahit simpleng pag-uusap lang, sapat na ang pagmamalasakit, at pagmamahal na ito ang naging lakas ni Kyojen. Upang magpatuloy, nagpapakita rin ito na mayroon pang init sa mundo. Sa tuwing nagbibenta, palaging naalala ni Kyojen si Matian na tumutulong. Naalala ang masasayang araw ng kanilang 3 taong pamilya, ngunit mabilis siyang nagising at sinabi sa sarili na kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak at para hindi mapahiya si Matian. Ngunit habang unti-unting bumubuti ang lahat, ang urban planning ang naging dahilan para mawala ang kanyang nag-iisang pinagkakakitaan. Muli siyang napunta sa kawalan, sa mismong sandali na nalilito si Kyojen. Dahil sa kawalan ng magawa at hindi alam kung saan pupunta, muli siyang binigyan ng isang landas. Naisip mo na bang magbukas ng sariling tindahan? Sa simula, paulit-ulit na umiling si Kyojen. Siya ay galing sa hirap, wala siyang sapat na pera at wala ring karanasan sa pagbubukas ng tindahan. Nag-alok siya na tulungan siyang bayaran ng upa, bilang kanyang sariling puhunan. Ngunit mariing tinanggihan ni Kyojen. Lola, lubos akong nagpapasalamat sa inyo, ngunit ang ating pagmamahalan ay hindi nasusukat sa pera. Kahit na anak ninyo ako, hindi ako pwedeng dumepende sa inyo at umasa na lang sa inyong pera. Nang makita ito, nakaisip siya ng paraan. Gusto mo bang mangutang? Mangutang? Ah, naiintindihan ko na. Mangungutang ka sa bangko. Oo, naiintindihan ko. Ang galing mo naman. Akala ko hindi mo magagawa. Bakit hindi ko magagawa? Noong nasa probinsya pa ako, tinulungan ko na ang tatay ko mangutang. Hindi ito bago sa akin. Pagkatapos malaman ni Gao Jialen ang desisyon ni Kyojen, hindi niya napigil ang tingnan siya sa ibang paraan. Si Kyojen sa kanyang paningin ay hindi na ang simpleng babae mula sa probinsya. Inosente na ang alam lang ay pag-ibig tulad noong dati. Siya ay naging matapang, determinado, at may sariling paninindigan. Natuto siyang harapin ang mga pagsubok, natuto siyang ipaglaban ang kanyang kinabukasan para sa sarili at sa kanyang anak. Hindi nagtagal, opisyal nang nagbukas ang kainan ni Kyojen. Walang makakapaniwala na ang babaeng dating nagtitinda sa palengke sa gabi ay paulit-ulit ng binugbog ng buhay. Sa hinaharap, magiging isang matagumpay na negosyante sa mundo ng negosyo ng Kyojen. Ginamit ang buong buhay niya upang sabihin sa atin na ang buhay ay maaaring puno ng mga hamon. Ngunit basta't ang puso ay may pag-asa, at ang mga paa ay lumalakad sa lupa na may mabuting hangarin. Tiyak na malalampasan ang bawat malaking bundok. Mamuhay ayon sa nais mo, ito ay isang krimen. Nagpanggap kang iba para makapag-aral sa kolehiyo. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Patawarin mo ako, mahal, patawarin mo kami ng anak mo, at patawarin mo rin ang mga magulang ko. Ikaw ang pinakamalaki ang kasalanan kay Gao Jialen. Sinira mo ang buong buhay niya. Alam mo ba, ang landas ng buhay ay may katapusan din. Si Gao Shuangxing, ang siyang nagpalit ng buhay ni Gao Jialen. Kahit na sa huli ay umasa sa sariling pagsisikap, nakuha ang titulong Campus Beauty ng Shanghai University, nakuha ang residency permit sa Shanghai, nakapasa sa civil service exam, at nagkaroon ng tagumpay sa makamundong kahulugan. Ngunit sa huli, hindi pa rin nakatakas sa hatol ng konsensya. Dahil ang buhay ay walang daan pabalik. Ang unang hakbang pa lang ay mali na. Lahat ng karangyan sa hinaharap ay hangin lamang.
Bula na nababalot ng kasinungalingan, mukhang perpekto ngunit sa katotohanan ay marupok. Mula nang magpanggap bilang si Gao Jialin at pumasok sa unibersidad, nahulog siya sa walang hanggang pagpapahirap sa sarili. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi niya nagawang harapin ang lahat sa kanilang bayan. Kahit na nagkasakit ng malubha ang kanyang ina at namatay, nasa malayo lamang siya at tahimik na nagdurusa. Hindi man lang siya naglakas loob na samahan ito sa huling hantungan. Ang pagpapahirap na ito ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng ganang kumain at mahirap na pagtulog habang buhay. Hindi niya kailanman tunay na naramdaman ang kasiyahan. Lahat ng mayroon ka ay itinayo sa pundasyon. Nang pagnanakaw sa buhay ng iba bawat tagumpay ay may kasamang pagpapahirap ng konsensya. At ang iyong ama, si Gao Minglu, matapos malaman ang mabigat na bunga ng lahat ng ito, ay napuno ng walang hanggang pagsisisi tanging ang pagsisisi, na ito ay hindi na nakapagligtas sa mga pagkakamali noon. Nang puno ng pagsisisi si Gao Shuangxing ay nagpa siya ng hindi na magtatago. Dala ang pagsisisi, siya ay kusang pumunta sa bahay para humingi ng tawad kay Gao Jialin upang makabawi. Kapatid na Gao Jialin, ako po ay humihingi ng tawad sa iyo at sa buong pamilya mo. Ano po ang nangyari? Ang anak ko at si Shuangxing ay kumuha ng university exam. Hindi si Shuangxing ang nakapasa sa universidad, kundi ang anak ko ang humarap sa hindi inaasahang katotohanan. Ang galit at kawalan ng pag-asa ni Gao Jialin ay mararamdaman sa pamamagitan ng screen. Ang kanyang buhay ay nabago, ang kanyang kabataan ay ninakaw. Ang mga paghihirap at pakikipaglaban sa putik noon. Ang mga taong pinabayaan ng tadhana, bawat marka ay nakaukit sa puso, hindi mabubura. Ay demanda ko kayo. Nais kong mabigyan ako ng makatarungang hatol ng batas. Ito ay isang taong ninakawan ng buhay, ang pinakamaliit ngunit pinakamatatag na hiling. Siya ay umakyat mula sa ilalim ng lipunan ng paunti-unti. Ang paghihirap na dinanas niya at ang mga kasalanang pinasan niya ay naging dahilan upang hindi niya mapatawad ang trahedya. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpabagsak kay Gao Jialin, kundi pati na rin ang kapayapaan ng mga nakapaligid kay Gao Shuangxing. Matapos malaman ni Chen Xiuli ang katotohanan, mas lalo siyang nagdalamhati. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang asawang minahal niya sa loob ng mahabang panahon ay laging malungkot, at walang tiwala sa sarili. Hindi ito dahil sa kanyang pagkatao, kundi dahil sa sikreto ng pagpapanggap na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, kahit alam niya ang bigat ng bagay na ito, kahit na sa hinaharap ay maaaring humarap sa napakaraming unos, pinili pa rin ni Chen Xiuli na magtiyaga dahil si Gao Shuangxing. Ngayon ay asawa niya, ama ng kanyang anak. Alam niyang napakaseryoso nito, ngunit kahit anong mangyari, makakasama niya si Gao Shuangxing. Upang pasanin ang pag-ibig na ito na hindi bibitawan, magiging tanging liwanag sa madilim. Nabuhay ni Gao Shuangxing. Samantala, ang mga magulang ng kanyang asawa sa tabi ay natatakot at naguguluhan. Tanging ang maliit na apo na lamang ang kanilang mahigpit na yayakapin. Ngunit hindi alam kung ano ang gagawin, ang mga magulang ng asawa ni Shuangxing ay sumusubok na gumamit ng pera upang bayaran ang pagkakamaling ito. Ngunit sa huli ay hindi nila naintindihan na ang kabataan ay nasayang. Ang kapalaran ay nabago, hindi na ito mababayaran ng pera. Sa harap ng kanilang panunuyo at pagbabayad, si Gao Jialin ay matatag na nagsabi ng isang bagay, gusto ko ng hustisya. Ang gusto ni Gao Jialin ay hindi material na kabayaran. Sa puntong ito, si Gao Shuangxing ay matagal nang handa na harapin ang lahat ng kahihinatnan. Una, pumunta siya sa police station para palitan ang apelyido ng anak nila sa apelyido ng asawa. Gusto niyang talikuran ang apelyidong kumakatawan sa kanyang katayuan at karangalang nakuha mula sa kasalanan. Ano pa ang plano mo, Chen Xiuli? Huwag ka nang umiyak, nakikiusap ako, makipag-divorce ka sa akin. Ang isang pangungusap na ito ay naglalaman ng pinakamalalim na pagsisisi at panghihinayang ni Gao Shuangxing. Ayaw niyang madamay ang buong buhay ng kanyang asawa at mga anak dahil sa kanyang mga pagkakamali. Hindi na napigilan ni Chen Xiuli ang kanyang sarili, bumuhos ang kanyang mga luha, isang masamang pangitain ang tahimik na dumating. Ayaw niyang mawala ang taong mahal niya sa kabilang banda, si Gao Jialin. Ay patuloy na naglalakad sa landas ng paghahanap ng katarungan. Pumunta siya sa Shanghai Pujiang Academy para magsumite ng mga dokumentong pampatunay. Nakipag-ugnayan sa abogado at buong lakas na naghanda para magsampa ng kaso. Nanumpa na ipaglalaban ang katarungan para sa kanyang ninakaw na buhay. Ngunit walang nakakaalam na kinabukasan, si Gao Shuangxing ang kusang lumapit sa kanya dala ang admission letter ng universidad na para sana kay Gao Jialin, personal na ibinigay sa kanya. Sinabi niya kay Gao Jialin na hindi na kailangang kumuha ng abogado para magsampa ng kaso. Pagkatapos ay yumuko siya ng malalim kay Gao Jialin. Alam niyang hindi niya mababayaran si Gao Jialin, kaya't nagawa na lamang niyang ipahayag ang pinakamababang paghingi ng tawad na kaya niyang gawin. Lahat ay nakapaloob sa kilos na ito.
Pagkatapos ay humarap siya at nagtungo sa istasyon ng pulisya upang magtapat, gamit ang pinakatapat na paraan upang bayaran ang kanyang utang na mahigit 10 taon. Si Gao Minglu ay kusang nagpahayag ng lahat sa organisasyon. Mabilis na nagbukas ng investigasyon ang mga awtoridad. Mahigpit na 10 taon ng pagsisikap ay nawala na parang usok. Si Gao Minglu ay dahil din sa pagtatakip at manipulasyon. Noong mga nakaraang taon na naparusahan ng batas. Sa isang iglap, ilang taon na ang lumipas, ang gulong ng kapalaran ay bumalik sa tamang pwesto. Si Gao Shuangxing, na dating kawani ng gobyerno, ngayon ay isa ng ordinaryong deliveryman. Habang si Gao Jialan, dahil sa kanyang pagsisikap, ay nakapagtatag ng sarili niyang kumpanya, ang mga taong nawala sa kanya, ay unti-unti niyang binawi sa pamamagitan ng pagpupunyagi. Ang init ng kwento ay nasa mga detalye. Ang anak ni Qiao Zhen ay lumapit kay Gao Jialan, nais niyang ipabili ng computer. Ito ang tapang mo. Kung gusto mong sabihin mo sa sarili mo, sa anumang paraan, ako muna ang magsasalita dito. Kung mapapaniwala mo ang nanay mo, at pumayag siya, tutulungan kitang bilhan ng computer. Isang pangakong nabuo sa isang tapat at simpleng kasunduan. Nagpapahiwatig ng unti-unting pag-ayos ng relasyon ng dalawang pamilya. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Qiao Zhen. Umaasa siya sa kanyang sariling pagsisikap upang magtayo ng sarili niyang kumpanya sa pagkain, at sa wakas ay natupad ang huling hiling ng kanyang asawa. Matian, tapos na ang lahat. Mas gumaganda ang ating buhay. Lahat ng darating ay magagandang araw. Ang pahayag na ito ay hindi lamang para sa pag-aliw kay Matian, kundi ito rin ang pinakamahusay na paglalarawan sa sarili niyang buhay. Kahit dumaan sa maraming pagsubok basta't hindi sumuko, ang ordinaryong tao ay maaari ding maging sariling liwanag. Ang pinaka-nakakaantig na tanawin ay walang iba kundi ng Shuangxing na nagde-deliver ay nagkataong muling nakilala si Gao Jialan. Pakiusap pirmahan ninyo ang resibo, tingnan ninyo kung nabasa. Kanina umuulan sa labas kaya tinakpan ko muna ng kapote, tingnan ninyo. Mahusay na hindi na kailangang suriin, kung gayon salamat sa paggamit ng aming serbisyo sa pagde-deliver. Teka muna, huwag ka munang umalis. Halika sa loob, tuyuin mo ang buhok mo. Basa na lahat, isang simpleng paalala ang nagbura sa mga lumang sama ng loob. Ang natira na lang ay ang pagtitimpi at kapayapaan ng isang taong ganap na ang pag-iisip. Sa gabi, dalawa silang nakaupo sa isang kainan. Si Gao Shuangxing ay uminom ng ilang baso ng white wine. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng paumanhin. Ang tanging hiling niya ay ang pagpapatawad ni Gao Jialan. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Sabihin mo lang. Maaari pa ba kitang tawaging kuya? Nang tahimik na pumayag si Gao Jialan, ang mahigit 10 taong mababago ang sariling buhay.